Oo, tama kayo. Nanay siya ng nililigawan ko at nagkataong ninang ko rin. At hindi ko akalain na sa kwarto niya ako mapupunta ng gabing lasing kaming tatlo. At doon nagsimula ang lahat. Naakala ko mas matimbang ang pagkagusto ko sa anak niya. Yun pala, kaya itong pantayan ng isang tukso. Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. 26 anyos, single. At sa totoo lang, hindi ako yung tipo ng lalaki na mabilis ma-in love. Pero lahat ng paniniwala ko nagbago dahil sa dalawang babaeng nakilala ko. Si Cheryl, 22 anyos. Siya ang nililigawan ko. Mabait, simple, morena, pero sexy at may nakakaakit ng ngiti. Nagkataong anak siya ng ninang ko na si Ninang Carla. Oo, mali na agad pakinggan. Pero hindi ko naman inakala na mas magiging komplikado pa ang lahat. Una ko ulit silang nakita nung umuwi ako sa probinsya galing Maynila. May maliit na handaan sa bahay nila. Isang simpleng salo-salo lang. Pagdating ko, si Ninang Carla agad ang sumalubong sa akin. Andrew, ang laki mo na. Bungad niya sa bayakap. Nahiya na lang ako at medyo nawala sa wisyo nang maamoy ko siya. Hindi siya nagbago. Actually, parang mas lalo pa nga siyang gumanda at mas nagmukhang dalaga. Simple lang ang suot niya noon, blouse at maong, but the way she carried herself, may kakaiba. Hindi siya tulad ng ibang nanay na napabayaan ng sarili. Malinis, maayos, at may dating pa rin siya sa katulad kong binata. Bakit? Parang may sasabihin ka yata. Tanong niya habang nakangiti para parang may halong pang-aasar. Wala ho, gusto ko lang sabihin na same pa rin kayo, parang di tumanda. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Tumawa siya. Bola ka talaga ha? Doon ko rin ulit nakita si Cheryl matapos ang mga busy days ko sa trabaho. Nandito ka na pala. Sabi niya at lumapit siya habang may hawak na juice. Hindi ka na nag-text. Dagdag niya. Busy sa work. Pero na-miss kita. Dagdag ko na lang. Napangiti siya. Talaga lang ha? Oo naman. At doon nagsimula ulit ang panliligaw ko. Matapos ang nakakapagod na trabaho ko. Madalas na akong pumunta sa kanila noon. Minsan para sunduan si Cheryl. Minsan para lang dumalaw. Pero hindi ko maiwasang mapansin. Parang mas napapadalas din ang pakikipag-usap ko kay Ninang Carla. Isang hapon, nasa kusina ako habang naghihintay kay Cheryl. Wala pa po si Cheryl? Tanong ko kay Ninang. Lumabas may binili iho. Sagot ni Ninang habang naghihiwa ng gulay. Ganun po ba? Pwede ka namang maghintay. O kung gusto mo, tulungan mo ko. Sabi niya. Lumapit naman ako. Ano pong gagawin? Dito ka, hawakan mo to. Ibinigay niya sa akin yung mangkok. Pero habang inaabot niya, nagdikit yung kamay namin. Saglit lang yun, pero parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Sorry, sabay sabi namin. Natawa naman siya agad. Ang dali mo namang magulat, pang-aasar niya. Hindi naman ho. Sagot ko pero halatang kabado. Pero simula noon, napapansin ko na iba na yung tingin niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Minsan parang inaasar niya ako. Minsan parang sinusubok. Isang gabi, nagkayaya ang mag-inuman sa labas ng bahay nila. Ako, si Cheryl at si Ninang Carla. Birthday kasi ni Cheryl noon. Simpleng celebration lang sana pero... Shot! Sigaw ni Cheryl sabay taas ng baso. Dahan-dahan lang baka malasing ka. Sabi ni Ninang. Kayo nga rin ho Ninang, sumasabay pa. Sagot ko naman. Napangiti naman siya. Minsan lang naman. Tsaka safe naman, kasama ka naman namin. Dagdag ni Cheryl. Pero habang tumatagal, umiinit na ang usapan. Andrew. Tawag ni Cheryl na halatang medyo lasing na.
Seryoso ka ba sa akin? Napatingin ako sa kanya. Seryoso, syempre. Sagot ko. Hindi ka lang ba nagsisisi? Tanong niya. Bakit naman ako magsisisi? Ewan ko. Single mom si mommy, tapos ako lang anak niya. Baka feeling mo maging responsibilidad mo kami. Napailing ako. Hindi ganun. Gusto kita, Cheryl. At natahimik siya ng ilang sandali. Promise? Tanong niya. Promise. Pero habang sinasabi ko yon, napatingin ako kay Ninang Carla. Nasa kabilang upuan siya. Tahimik at nakatitig lang sa amin. May kakaiba sa tingin niya. Parang may alam siya na hindi ko alam. Uy, parang napaparami na kayo. Sabi niya sabay kuha ng bote. Okay lang to, Ninang. Sagot ko. At lumapit siya sa akin para magbuhos pa ng alak sa baso ko. Pero imbis na sa mesa lang siya tumayo, lumapit siya sa likod ko. Ramdam ko yung tila nag-aalab na katawan niya at yung amoy niya panalo para sa akin. Relax ka lang ha? Bulong niya, halos dikit sa tenga ko. Napalunok ako sabay tingin kay Cheryl. Okay ho. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero habang tumatagal ang gabi, mas lalo akong naguguluhan. Kasi sa bawat sulyap ko kay Cheryl, may kasunod na tingin ako kay Carla at hindi ko na alam kung alin sa kanila ang dapat kong iwasan. Bandang hating gabi, medyo nahilo na kami. Ma, matutulog na ako. Sabi ni Cheryl sabay tayo. Mauna ka na. Kami na bahala dito ni Andrew. Sagot ni Ninang. 'Di ba, Andrew? Sabay tanong niya at kindat sa akin. Oo, go ka na, Cheryl. Sabi ko na lang. At naiwan nga kaming dalawa. Tahimik muna kami. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Alam mo, Andrew, bihira lang ang lalaking seryoso ngayon. Sabi niya. Hindi po ako naglalaro. Sagot ko agad. Tignan natin. Sabay ngiti niya. Yung ngiting hindi ko maipaliwanag. Halika, tulungan mo na akong magligpit. Sabi niya. Nagligpit kami at huli akong naiwan sa labas. Nauna rin pumasok si Carla at pagkatapos ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay nila. Di na nila ako pinauwi dahil medyo malayo-layo din ang sa amin. Habang naglalakad ako papasok, hindi ko napansin kung saan ako lumiko. Akala ko kusina, pero pagbukas ko ng pinto, hindi kusina ang napasukan ko. Andrew, narinig ko ang boses niya sa loob. Nasa kama si Carla, nakaupo at tila may inaantay. At yung mga mata niya, diretso sa akin. Parang sinusukat niya ako nung oras na yon. Ninang, mali yata ako nang napasukan. Sabi ko habang pinapakalma ang sarili. Ngumiti naman siya. Alam ko. Sabi niya at lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang niya, parang mas lumiliit yung pagitan namin. At doon ko siya nakita ng mas malinaw at mas malapit. Nakasuot lang siya ng simpleng blouse. Pero nung oras na yon, medyo nakabukas na ang unang botones. Siguro dahil sa init o sa alak, hindi ko alam. Pero sapat yon para mapansin ko ang kutis niyang makinis. Maputi rin at mukhang alaga. Walang bakas ng pagod kahit alam kong mag-isa niyang pinalaki si Cheryl. Dahil matagal na siyang nabiyuda. Mahabang buhok niya, bahagyang magulo nung oras na yun. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong niya. Hindi ho. Nagulat lang. Talaga? Sabay taas ng kilay niya. Napaatras ako ng konti nung oras na yun dahil pansin kong unti-unti siyang lumalapit sa akin. Pero sumunod pa rin siya. Hanggang sa napasandal ako sa pader. At siya, nasa harap ko na. Rinig na rinig ko na ang bawat paghinga niya sa sobrang lapit niya sa akin. Hindi ka talaga sanay sa ganito, no? Alam mo, si Cheryl gusto ko niya. Sabi niya. Opo. Tapos ikaw, totoo naman po ako sa kanya. Totoo? Ulit niya. Sigurado ka ba? Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero ramdam ko, parang may ibang direksyon ang usapan namin.
Subukan nating alamin. Bulong niya at halos mawala ako sa sarili nang dumikit ang labi niya sa tenga ko. At bago pa ako makaiwas, lumapit pa siya lalo. Ninang, pabulong kong sabi, pero hindi na siya umatras pa. Relax ka lang, iho. Takot ka ba sa akin? Tanong niya. Umiling ako. Hindi ho. Sigurado? Hindi ko alam ang isasagot ng oras na yon. Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam kung tama ba yung gagawin namin. At nang dumampi ang labi ni Carla sa labi ko, parang umapoy ang buong katawan ko. Lalo na nung mapansin kong sumuot ang haplos ni Ninang pailalim ng short kong maong. Halos mapapikit na talaga ako nung oras na yon. Nang biglang may nagsalita. Ma? Pareho kaming napalingon sa boses ni Cheryl. Napatigil kami. At napalayo sa isa't isa. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Ma, nasan ka? Tawag ulit niya mula sa labas. Mabilis na lumuyo si Ninang Carla na parang walang nangyari. Diyan ka lang, bulong niya. At bago pa ako makapagsalita, lumabas na siya ng kwarto. Naiwan ako doon, mag-isa, kabang-kaba at hingal na hingal. Magulo pa rin ang isip ko noon. Maya-maya narinig ko ang boses nila sa labas. Ma, akala ko ba nakatulog ka na? May niligpit lang kami ni Andrew. Sagot niya ng kalmado. Naisipan kong lumabas na rin ng kwarto at pilit inayos ang sarili. Pagharap ko kay Cheryl, ngumiti siya. Uy, okay ka lang? Parang namumula ka. Napakamot pa ako sa batok. Mainit lang siguro. Pero sa isip ko, alam kong hindi yon ang dahilan. Dahil habang nakatingin ako kay Cheryl, ramdam ko ang tingin ng nanay niya sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari sa loob ng kwarto ni Ninang. Yung sandaling muntik na akong mawala sa sarili ko at pumatol sa nanay ng nililigawan ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa maingay, kundi dahil gusto kong umiwas sa dalawang babae. Pero paglabas ko ng kwarto, naabutan ko si Cheryl sa sala. Nakangiti siya agad nang makita ako. Good morning, bati niya. Good morning din, sagot ko. Maya-maya lumapit na siya. Salamat kagabi Kahit papano napasaya mo yung birthday ko. Sa narinig ko, napangiti ako ng pilit. Wala yun, Cheryl. Sabay kamot ko sa batok ko. Alam mo, Andrew, parang mas naging close tayo ngayon. Dagdag niya sabay upo sa tabi ko. Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa loob ko, alam kong may mali. Andrew, tawag niya ulit. Okay ka lang ba? Tumango ako. Oo naman. Pero hindi na ako makatingin ng diretso sa kanya. Ma, gising ka na ba? Sigaw niya. Maya-maya lang lumabas si Carla. Simple lang ang suot niya. T-shirt at short. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin maiwasang mapatingin. Lalo sa katawan niya. Ang aga niyo namang dalawa. Sabi niya na parang normal lang ang lahat. Parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Ma, magluluto ka? Tanong ni Cheryl. Oo, almusal, bakit? Tutulungan ko na ho kayo. Sabad ko agad para lang may gawin. Habang nasa kusina kami, magkatabi kami ni Ninang noon. Nang bigla siyang magsalita. Pabulong lang to, para kami lang ang makarinig. Hindi ka mapakali, no? Napatingin ako sa kanya agad. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Nako, iho, alam mo? Napalunok ako nang idantay niya ang kamay niya sa balikat ko. Hindi po dapat nangyari yun. Sabi ko nang halos pabulong. Pero nangyari, di ba? Or sabihin na nating muntik lang. Sagot niya. Hindi ako agad nakasagot kasi tama siya. Andrew, sabi niya na naman sa seryosong tono. Ano nang gusto mong matikman? Po? Pagtataka ko. Sa anak ko? O sa akin? Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Parang tumigil ang mundo ko dahil nagets ko siya. Hindi po dapat pinipili yan. Sagot ko. Pero kailangan mong pumili ngayon. Sabi pa niya.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong natahimik. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kailangan ko nang tapusin yon. Maya-maya, lumabas ako ng kusina nang walang paalam. Doon sa sala, nadaanan ko na nandun si Cheryl, nakaupo at naghihintay. Kita ko kung gaano kaaliwalas ang mukha niya. Mahal ko siya pero may parte ng isip ko na gustong subukan ng bawal. Dahil gulong-gulo ako, mas pinili kong umuwi at hindi umimik kay Cheryl ng araw na yon. At hanggang ngayon, gulong-gulo pa rin ang isip ko, Miss Callie. Hindi ko alam ang pipiliin ko. Ang masarap na bawal ba o ang pagmamahal ko kay Cheryl? Sana po'y matulungan niyo ko. Hanggang dito na lamang po at lubos na umaasa. Andrew.